Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa ating weather update ngayong May 2, 2025. Kung gusto ninyong manatiling updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na ulat. Ayon sa pinaka-latest update ng Pag-asa, alas 3 kaninang madaling araw, ang low pressure area na ating minomonitor ay huling namataan sa layong 440 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa pa rin ang tsansa nito na maging bagyo sa loob ng susunod na 24 hours. Gayunpaman, ngayong araw ay inaasahan nitong magdudulot ng mga pag-ulan sa Central at Eastern Visayas, gayon din sa silangang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Bicol Region. Mag-ingat po ang ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang nasabing LPA ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone, ITCZ, na patuloy na nakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Dahil dito, asahan ang scattered rains and thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible pang lumapit ang LPA sa kalupaan. Sa mga susunod na araw, inaasahan nitong tatawid sa bahagi ng Visayas patungong kanlurang bahagi ng Palawan. Sa susunod na 2 to 3 days, patuloy na inaasahang magdudulot ng mga pag-ulan ang ITCZ at LPA sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, gayon din sa ilang bahagi ng Bicol Region at Southern Luzon. Muli po, mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang easterlies ay patuloy na nakaaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil dito, asahan ang mainit at maalinsangang panahon, partikular sa malaking bahagi ng Luzon. Sa hapon at gabi, may posibilidad pa rin ng scattered rains and thunderstorms. Para sa lagay ng panahon ngayong Friday, asahan ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Posible itong magdulot ng malalakas na pag-ulan na maaaring magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mainit at maalinsangang panahon. May posibilidad din ng scattered rains and thunderstorms dahil sa epekto ng easterlies. Ayon sa Pag-asa, naglalabas ang mga regional offices ng mga thunderstorm advisory kaugnay ng mga biglaang pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, lalo na sa Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Davao Region, asahan ang scattered rains and thunderstorms na dulot ng LPA. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring katamtaman hanggang sa malalakas na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan din ang scattered rains and thunderstorms dulot ng ITCZ. Sa Palawan, may posibilidad ng mga isolated rain showers na dulot ng easterlies. Ang agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Davao naman ay mula 25 to 32 degrees Celsius. At sa ating heat index update, para naman sa ating heat index o damang init, inaasahang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa ang matinding init at alinsangan, lalo na sa Luzon. Sa Metro Manila, maaaring umabot sa 41 degrees Celsius ang forecast heat index, habang ang pinakamataas na inaasahan ay 45 degrees Celsius sa Infanta, Quezon. Ayon sa Pag-asa, maraming bahagi ng Luzon ang posibleng makaranas ng heat index sa danger level, particular sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at ilang bahagi ng Bicol Region at Western Visayas. At sa lagay ng karagatan, wala pong nakataas na gill warning kaya't pinapayagan ang ating mga kababayang mangisda at ang may mga maliliit na sasakyang dagat na pumalaot. Iyan ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa mas marami pang impormasyon at updates, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ingat po tayong lahat!